Alam kong matagal ka na may kabit, Renz. Ngayon yung araw ng pagtutuos. At sino namang nagsabing dito ka umupo? Sabagay, hindi mo pa naman ako nakakilala. Ako lang naman yung girlfriend ng CEO dito. So dapat, ako lang ang may karapatan na umupo dito sa opisina niya. May patunay ka ba? Sa tingin mo, hindi ako handa sa mga ganyang bagay? Ito. Sa totoo nga, ikaw ang kabit ng asawa ko. Humanda ka. Teka lang, hindi mo ba talaga alam kung sino ako? Sino ka ba talaga? Wes, malalaman mo. Ay, ma'am, pasensya na po. Hindi ko po napigilan yung pagpasok niya. Sa tingin niyo, mapipigilan niyo ako? Di ba? Ako lang naman ang fiancé ng magiging CEO dito. Mga hampas lupa. Hindi mo ba alam kung sino ang dapat na umupo dyan? Ang anak ko! Siya ang magiging CEO! Wala kang patunay. Patunay ba ka mo? O sige, pagbibigyan kita. Hello, mahal. O mahal, napatawag ka. Kasi may mga tao dito sa opisina mo. Pinagtutulungan nila ako. Ano? Oo, pinagtutulungan nila akong lahat. Hindi ko naman sila kilala. Hindi ako papayag. Antayin mo ako dyan, pupuntahan kita. Ngayon mismo. O sige, mahal hihintayin kita. Dapat ipagtanggol mo ako, ipaglaban mo ako laban sa kanila. Huwag ka mag-alala, mahal. Sisiguraduhin ko na masisira yung mga buhay nila. Humanda silang lahat sa akin. Antayin mo ako dyan. Sige, mahal Ngayon, alam nyo na kung sino talaga ang mas makapangyarihan dito. Kundi ako. At ikaw, pakialamerang mataba. Ikaw lang naman yung uunahin kong tanggalan ng trabaho. Ma'am, huwag po. Parang awa mo na. Kailangan ko po ng trabahong to. May sakit po yung nanay ko. Alam ko na kung saan na-admit yung mga mahihirap. Hello? May pasyente po ba kayong Herwela yung apelyido? Pwede niyo po bang i-release? Kasi wala na silang pambayan. Okay. Thank you. Ano? Kulang pa ba? Yung mga pruweba kong ako ang makapangyarihan dito? Sumusobra ka na. Wala kang karapatan ganyan yung pamilya ni Miss Yvette. At sumasagot ka pang hampas lupa ka! Sige, gawin mo na lahat sa akin. Huwag mo lang idama yung pamilya ni Miss Yvette. Lahat gagawin ko. Lahat ng gusto mong gawin sa akin. Sige, okay lang. Pero, magiging kang janitress sa company ito. Pagsisilbihan mo ako. Sige, ngayon, ikaw ang panalo. Pero abangan mo mamaya. Ma, nakikita mo ba kung ano tong mga nakalaan sa mga papel na to? Isa lang ang ibig sabihin. Kapag naikasal na ako kay Renz, mapapasa akin na itong company to, pati lahat ng ari-arian niya. Ibig sabihin, magiging milyonarya na tayo. Mukhang mapapasayo nga talaga ang kumpanya at ang mga ari-arian. Bakit naman hindi? Kasi bukod sa mahal niya ako, syempre, marami pa siyang maibibigay sa akin. Ma'am, nandito na po yung kape mo. Nakikita mo to? Ano po yun? Ibig sabihin, ikakasal na ako kay Renz. At ikaw,
Tulad ng sinabi ko, ang una kong tatanggalin sa company to. Wala talaga siyang alam. Nakasal si Sir Renz kay Ma'am Aryan. Ma'am, mauna na po ako. Miss Eden, magandang araw. Mayor! Ma'am, magandang araw. Ano, ready na ba ang ikakasal? Last year pa. Mayor, okay lang ba sa pantry ka muna maghintay? Walang problema, tawagin niyo na lang ako kapag ready na kayo. Sure. O, paano? Mahal! Sa wakas, nandito ka na. Ano? Handa ka na ba sa kasal natin? Mahal, hindi na ako makapaghintay. Makaisang dibdib ka at gumawa ng pamilya. Nandiyan na pala si Mayor. Pinapahintay ko lang sa pantry. Hindi alam ni Aryan na ginamit ko lang siya ng matagal na panahon para makuha yung yaman niya. Pero ngayon, ikakasal na ako sa babaeng pinakamamahal ko. At ikaw yun, Eden. Renz, Aryan? hindi mo ba talaga ako ipaglalaban? At sino ka naman para ipaglaban ng future husband ko? Ako lang naman yung pinakasalan. Ako yung legal na asawa. Alam mo, Aryan, nakakatawa ka talaga. Tingnan mo yung tsura mo ngayon, oh. Isa ka na lang di hamak na janitress. At saka yung kasal-kasal na sinasabi mo. Hindi ka talaga marunong mag-isip, no? Peke ang kasal natin. Ginawa ko lang yun para makuha lahat ng yaman mo. At ngayon, magpapakasal na ako sa babaeng tunay na minamahal ko. Narinig mo? Tunay na mahal niya. Sige, tumawa kayo ng tumawa. Mamaya, malalaman natin kung nakanino ang huling halakhak. Ano, Aryan? Hindi ka pa rin ba gumigising sa katotohanan? Hindi mo ba alam? Nilipat ko na sa pangalan ko ang pangalan ng kumpanya. Kaya naman, lahat ng yaman sa akin nakapangalan. At magiging masaya kami ng aking minamahal na si Eden. Nagpapatawa ka ba? Talaga ba, Renz? Bakit hindi mo tignan yung laman ng bank account mo? Ano to? Bakit walang laman yung bank account ko? Saan napunta lahat ng pera? Anong ginawa mo? Wala kang hiya? Magnanakaw ka! Anong ginawa mo? Alam mo, sa ginawa mo, ididemanda kita. At sisiguraduhin ko, makukulong ka! Subukan mo. Teka lang, anong ibig mong sabihin? Matagal ko nang nakakausap ang mama mo. Inutos ko sa kanya na pamanmanan ka sa lahat ng mga kilos mo, lahat ng mga pinupuntahan mo. At ayun, nakumpirma ko nga na ikaw ang kabit ng asawa ko. Tsaka, madali lang naman kumbinsihin ng nanay mo. Binigyan ko lang naman siya ng 50 million pesos. Paano mo nagawa sa akin to? Anak mo ako! Walang kadugo pagdating sa pera. At pangalawa pa, kailan ka pa naging ganyan? Kailan ka pa nagpababa ng sarili mo nang dahil sa lalaki? Alam mo na, ginago ko ng tatay mo. Alam ko yung pakiramdam bilang babae kung paano agawan ng asawa. Bakit inulit mo pa? Wow! Ako pa ang ipapakulong niyo? O kayo ang ipapakulong ko? Chip! Tama rin. Itong matabang to na sekretary dito, ang magkukulong sa amin, paano? Wala naman siyang kapangyarihan, di ba? Kasi isa siyang mahirap. At sinong nagsabi sa'yo?
sige. Pero sisiguraduhin ko, makakalaya ako kaagad. Pero teka lang, may gusto akong sabihin sa'yo. Na habang kami ni Renz, ako yung tumatanggap ng maraming pera na galing sa'yo. At yung perang yun, nagkakahalaga lang naman ng 100 million. At sapat na yun para ipangpiyasa ko kapag pinakulong mo ko. Ganun ba? Bakit hindi mo i-check yung bank account mo? Anong ginawa mo? Nasaan yung pera ko? Hindi mo ba alam? Ako ang may-ari ng bangko kung saan nakalagay lahat ng pera mo. So kaya kong i-transfer lahat ng pera kong pinamimigay ng asawa ko sa kabit niya. Hindi. Ibalik mo yun. Hindi ko ibabalik yung alam kong akin. Aryan, sa'yo ako. Mahal kita. Asawa mo ko. Hindi ko kayang makulong, Aryan. Renz, anong ibig mo sabihin? Tayo yung nagmamahalan at ako yung tunay mong mahal, di ba? Hindi kita mahal, Eden. Hindi ko kaya makulong, Aryan. Mamakaawa ako. Balikan mo ko, ako na lang ulit. Kung gusto mo, Aryan, ngayon pa lang, hinihiwalayan ko na si Eden. Hiwalay na tayo. Hindi! Hindi! Akin ka lang! Maghiwalay tayo? Wala akong pakialam. Chief, ikulong mo na yun. Dapat lang sa'yo yan. Hindi ka nakinig sa akin bilang ina mo. Naging sakim ka. Kaya, ganun na din ang gagawin ko sa'yo. Magpapakasaya ako sa buhay ko. Yung binigay ni Ma'am Arya na pera, mangingibang bansa ako. Pasasayahin ko sa sarili ko. Hindi ako magpapaka-stress sa kagaya mo. Ano pang hinihintay niyo? Tara na!